Magandang araw sa ating lahat. Kaibigan, ang akin naman ibabahagi sa inyo ay tungkol sa dalawang lugar na pangwalang hanggang tirahan. Everlasting life. Una, everlasting life, punishment in hell. Pangalawa, everlasting life in heaven. Kaibigan, ang tanong, choose one. Which one? Pipili ka lamang dito ng isa. Sa ayaw at sa gusto mo, kaibigan, dito ka mapupunta sa lugar na ito na pangwalang hanggan at hindi ka na pwedeng umatras kapag ito ay nangyari na. Kaya kaibigan ko, kapag napanood mo ang bidyong ito, ay pagnilay-nilayan mo. Tara, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Let's go! Ngunit, dito sa Revelation chapter 21 verse 8, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Tagalog, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre. Mantakin po yan, nakakatakot po, nagniningas na apoy at asopre. Ito ang kalawang kamatayan. At dito naman po sa aklat ng Matthew chapter 25 verse 46, ganito po ang sinasabi. 45 muna. Kung magkagayon, sila'y sasagutin niya. Nasasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. 46. At ang mga ito'y mga paroon sa walang hanggang kaparusahan, datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ayan po mga kaibigan, ang punishment na eternal na sinasabi ng banal na kasulatan. Ito naman po ang nakasulat sa John 3:16, sapagkat gayon din na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Para hindi tayo mapahamak kundi magkakaroon tayo ng everlasting life, kaibigan. So ayan kaibigan, ang iyong napanood, ang iyong narinig ay isa lamang na pagbabahagi para sa pagpapaalala sa ating lahat na mayroon po tayong lugar na pupuntahan at doon tayo maninirahan na wala ng katapusan. Dito sa lupang ito, mayroon pong hangganan ng ating buhay. Tayo ay isisilang at the age tayo po ay mamamatay. At pagkatapos po ng ating kamatayan dito sa lupa, tayo po ay mayroong pang buhay na everlasting. Doon tayo ay haharap sa Diyos at hahatulan. Doon ka bibigyan ng Diyos ng tirahan kung saan ka patutungo sa buhay na walang hanggan. Sa langit ba, sa piling ng Diyos, o sa impyerno, sa piling ni Satanas? Kaibigan, pag-isipan mo, ang iyong napanood na bidyong ito ay iyong pag-aralan ang salita ng Diyos. Basahin mo ang Biblia kung tunay nga ang sinasabi ko. Ito'y para sa atin. Ang salita ng Diyos ay isang mensahe para sa lahat ng tao. Kaya dumaan sa iyo ang bidyong ito, mayroong mensahe ang Diyos para sa iyo. Salamat kaibigan sa iyong panonood. Ito lang ang aking panalangin sa iyo. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Ito ang kahilingan ko sa iyo.
Study the Word of God at tanggapin mo ang Panginoong Hesus, siyang tagapagligtas ng buhay mo, at maglingkod ka sa Panginoon. Siya ang buhay natin at pag-asa sa mundong ito. Wala nang iba. Ang ating pag-asa, ang Panginoong Hesukristo lamang po. Huwag mong palatagalin ang buhay na ito, na hahayaan mo lang lumipas. Darating ang kamatayan sa buhay ng tao. Ngunit saan ka pupunta pagdating na yun? Meron nga lang dalawa kang pagpipilian. At hindi ka pwedeng tumanggi. Dahil doon ang hatol ng Diyos. Doon ka maninirahan. Sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, o sa buhay na walang hanggan sa kaparusahan ng walang hanggan. Salamat and God bless.